Pinasususpindi ng OFW Party List sa Korte Suprema ang proklamasyon ng mga nanalong Party List Group sa Bilang Pilipino 2025. Gate ng grupo, dapat baguhin ang formula ng pag-compute ng party list seats. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong nilalaman ng petisyon ng OFW Party List? Yes, Gigi, kaliwat ka ng petisyon ng inihain sa Korte Suprema kaugnay sa resulta ng karatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Kabilang na dyan yung petition for certiorari na may kasamang temporary restraining order na inihain ng One Filipinos Worldwide o OFW Party List laban sa proclamation ng mga nanalong party list organization. Bigo kasing makapasok ang naturang party list group na kumakatawan sa mga overseas Filipinos at mga seafarer. Hinihiling nga nila na magkaroon daw ng recomputation sa pag-allocate ng mga upuan para sa mga nanalong party list groups. Yan ay para magkaroon daw ng boses yung tunay na mga marginalized at unrepresented sector ng lipunan. Ayon pa sa grupo, dapat nga raw baguhin na ang formula na sinusunod ng COMELEC para sa party list system. Sa ilalim kasi nito, ang party list na nakatanggap ng 2% na boto ay makakakuha kaagad ng isang upuan sa Kongreso. May additional seat naman kapag lumagpas dyan, pero hanggang 3 lamang ang pwedeng maupo. Ayon pa sa grupo, mas pumapabor lang daw yung kasalukuyang formula sa mga party list groups na may mga malalaking makinarya. Narito ang pahayag o bahagi ng pahayag ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. Ang OFW hindi po titigil, lalaban hanggang dulo. Ang dami pong party list, nakita namin, hindi ko alam kung sino-sino itong mga to nanalo. Anong sektor nanalo? Jiggy, nauna nang sinabi ng COMELEC na karapatan naman daw ng kahit sinong individual o party list groups na dumulog sa mataas na hukuman kaugnay sa kanilang mga inirereklamo at handa rin daw silang humarap sa Kamara oras ay patawag sakaling may maghain naman ng batas para magbago dito sa party list system. Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez mula sa Maynila.